Hi everyone! In this video, I want to share yung journey ng nanay ko para makarating siya ng US. And by the way, na-receive na niya yung kanyang green card. Na-receive niya after 2 months. More than 2 months since dumating siya sa US. Yung social security niya, na-receive niya after a week since makarating siya dito. Dumating siya noong February 13, 2025. So, share ko din sa video na to yung process na pinagdaanan namin from the time na mag-submit ako ng petition para sa nanay ko up to the time na makarating siya dito sa US at ma-receive niya yung green card niya. So, yung kasama na dito yung sa NVC stage, yung sa medical, sa St. Luke, yung interview sa US Embassy sa Pilipinas, yung pagkuha ng CFO certificate, yung pag-aantay para maging visa on hand hanggang sa makapagbayad ako ng green card at makarating siya dito. And kasama na rin dito kung magkano lahat nagastos ko from the time na magbayad ako for the I-130 up to the time na magbayad ako for the green card. So kasama to sa lahat ng i-discuss ko sa video na to. So just a disclaimer, hindi ako expert. I-share ko lang yung personal experience namin nung nag-process kami ng Form I-130 or yung petition ng nanay ko. So, hopefully, makatulong sa mga nagpa-process ng I-130 petition para sa parents nila or dun sa mga magpa-process pa lang kung may mga tanong sila. Hopefully, makatulong itong video na to. So, I started my mom's petition by filling up the Form I-130 online. Ginawa ko lang siya online kasi parang mas mabilis para sa akin. And then I fill up the Form I-130 on September 13, 2022. And nagbayad ako ng $625 upon submission of the application. And then shortly after that, nagpadala kaagad sila ng email na na-receive nila yung application para sa nanay ko. And siguro after, I don't remember how many days bago nag-update ulit from we receive your application up to we actively reviewing your case. So, yung second update, we actively reviewing your case, na-stuck doon for a long time. And then yung next update, August 7, 2023, and sinabi doon that my mom's case was approved. So, I submitted September 2022, and then her case was approved on August 7, 2023. So, medyo matagal. Almost a year bago na-approve yung case ng nanay ko. Then, on August 10, 2023, nag-update uli yung status ng nanay ko. And sinabi doon that case was sent to the Department of State or yung National Visa Center. So, sinenda from USCIS, sinenda nila sa NVC yung case ng nanay ko para yung NVC na uli yung magpatuloy na i-process yung application niya. Then, August 25, 2023, nag-email na yung NVC sa akin at sinabi doon na need ko nang magbayad ng fees and binayaran ko is $445 sa NVC process. May binayaran ako na $445. Then, after na mabayaran mo yung payment na yon, mag-i-email uli sila para i-collect yung mga documents na kailangan mong i-submit to support yung application ng nanay mo. So, after mo magbayad ng NVC fees, you will receive another email requesting for documents to be submitted. Nag-submit ako ng mga documents na hinihingi nila, in-upload ko dun sa account ng nanay ko sa NVC. And then, probably 3 or 4 days, they sent me another email. Doon sinasabi that my mom's case is documentary qualified or DQ. Ibig sabihin, pag DQ, tinanggap lahat yung documents na sinubmit mo. After siyang ma-DQ, na-stuck uli doon yung status niya. It took a year bago uli kami nakatanggap ng another update from NVC. And this was August 29, 2024. Dumaan yung 1 taon bago uli kami nakatanggap ng next update. And yung update na to, ito na yung interview schedule na sinet ng NVC
para sa case ng nanay ko. So, yung interview schedule niya from NVC is October 9, 2024 na gagawin sa US Embassy sa Manila. Nung na-receive ko yung interview schedule niya from NVC, nag-set din ako ng appointment para sa medical niya sa St. Luke for September 17, 2024. So, ang bayad for medical is 28,650 pesos. Pero dahil senior citizen si mother, meron siyang 20% discount. So, ang binayaran lang niya is 22,920. September 17, like 3 weeks before yung sa interview schedule niya sa US Embassy. September 17, nagpumunta siya para sa medical niya. Meron akong video kung ano nangyari sa medical niya. Lagay ko sa link yung video na yon. Fortunately, na-sputum siya. So, pinababalik siya for September 24, 25, 26 para sa collection of sputum culture. And then, during that time, nagbago yung policy ng St. Luke na imbes na ika-cancel yung interview mo kasi na-sputum ka, pwede ka pa rin umattend sa original interview mo kahit na-sputum ka at iba-vaccine ka na nila after ng sputum. So, kinabukasan, after ng sputum collection ng nanay ko is September 24, 25, 26. So, 3 days, kinuhanan siya ng sputum culture. Then, September 27, yung pang-apat na araw niya, pagpunta ng St. Luke, vinaccine na siya. So, ayun, nagbigay sila ng instruction na pwede kang pumunta sa interview mo pa rin kahit na-sputum ka or kahit pending yung result ng medical mo. On the 4th day ng pagpunta ng nanay ko sa St. Luke, nung araw na binaksin siya, doon din nalaman kung kailan yung expiration ng medical niya, which is February 13, 2025. So, mayroon na lang 3 months. Pag sputum ka, mayroon ka na lang 3 months. Bago mag-expire yung medical mo, kailangan mo makarating ng US. Or else, ma-forfeit lahat ng pagod mo. Umattend siya ng interview niya sa US Embassy sa Manila on October 9, 2024 at 6:30 a.m. Kasama niya yung kapatid ko, maaga siya doon. And before the interview, pinaktis ko na rin yung nanay ko sa mga posibleng itanong sa kanya at yung mga sagot. So, maayos naman, smooth naman daw yung naging interview at nasagot naman niya lahat ng mga tanong sa kanya. Pero dahil nga sa pending yung medical niya, nabigyan siya ng 221G at binalik sa kanya yung passport niya. Before pala yung interview niya sa US Embassy, naka-receive kami ng email from St. Luke on October 2, 2024 about my mom's immunization record and IGRA result. Pero hindi pa ito yung sputum result. So, immunization record lang ito at IGRA result. And then, in-advise din kami na dadalhin yung immunization report pag paalis na siya papuntang US. After niya pala ma-vaccine, sinabi ng St. Luke na yung result ng sputum will be forwarded directly to the US Embassy. And it will take them 8 weeks or most likely like 2 months bago nila ma-forward yung result. Dumaan ng 2 months or more than 8 weeks, wala pa rin kaming nare-receive na email from St. Luke about the sputum or about the medical result kung na-forward na nila sa US Embassy. Nag-worry na rin ako kasi baka abutan kami ng expiration ng medical niya. From time to time, nagpa-follow up talaga kami. Yung kapatid ko nagpa-follow up through phone call. Tinatanong niya yung US Embassy kung mayroon na bang pinadala yung St. Luke na result ng medical ng nanay ko. And ako, nag-follow up din ako through email. Masigasig kaming mag-follow up. And then, kung nag-follow up yung kapatid ko through phone call, sinabi ng US Embassy na na-receive nila yung medical result from St. Luke on November 22, 2024. Pero yun nga,
wala pa rin kaming nare-receive na email from St. Luke. Nag-aantay kami ng email ng St. Luke para ma-print namin yung email nila at ma-i-attach namin dun sa passport na ipapadala namin sa US Embassy. So dahil nag-aalala na kami na baka abutan kami ng expiration, pinadala na namin yung passport ng nanay ko papunta ng US Embassy kahit wala pa yung email ng St. Luke. Pero kasi kinonfirm na rin naman ng US Embassy na nasa kanila na yung medical result ng nanay ko. On December 2, 2024, naka-receive na kami ng email from St. Luke na kinonfirm nila that the medical examination result have been submitted to the US Embassy on November 22, 2024. So, ito na yung email. So, hindi na rin namin maisama dun sa passport kasi nga nauna na namin pinadala yung passport. Pero buti na lang, okay lang din naman kahit hindi naka-attach doon yung email ng St. Luke. So, tinanggap naman ng US Embassy. And then, nung nag-send kami ng passport through LBC, nagbayad kami ng 430 pesos. Dumaan ang Pasko, dumaan ang New Year, hanggang sa magja-January na, more than a month na, wala pa rin, ang nakalagay pa rin sa status ng case ng nanay ko is refused. So, sobrang nagwo-worry na talaga kami. Lalo na ako. Kasi, uuwi kami para sundin ng nanay ko. So, iniisip ko, shucks, paano yan pag umuwi kami tapos hindi pa rin visa on hand. Malaking perwisyo, yung ganun. Kasi, nabook na namin lahat. So, risky nga yung ginawa namin kasi ang advice na huwag kayong magbubook ng ticket hanggang hindi pa kayo visa on hand. Pero syempre dahil nga sa mahal ang ticket papunta ng Pilipinas, so mas maigi na mabook mo siya earlier. So the follow-up talaga kami. Tapos sa email nagmamakaawa ako. Sinasabi ko doon na, oh, my mom is almost 80 years old. Kailangan naming mag-alat ng time para sunduin siya, ganyan. So, ayun, ewan ko kung nakatulong yung gano'n na sobrang begging ka dun sa email, and then yung kapatid ko kinukulit ko din na mag-follow up, ano nang nangyayari, bakit hanggang ngayon refuse pa rin. Siguro nakailang update pero yung nag-update pero refuse pa din. So, nakaka-worry talaga kasi less than a month na lang pero refuse pa rin yung nakalagay sa status niya. Nag-update siya pero yung date lang yung nag-update pero hindi yung status ng visa. Refuse pa din. So, nakaka-worry talaga kasi inisip ko, shucks, less than a month na lang. Paano pag abutan kami ng medical expiration tapos nakabook na kami lahat? Di parang walang mangyayari sa uwi namin. Di mo naman na pwede nang i-cancel yung pinabook namin. Tapos nanay ko nakabook na rin yung pagpunta niya dito. So talagang sobrang dasal talaga yung ginawa namin. And then fortunately, sa awa ng Diyos, dininig ang aming mga dasal. On January 21, 2025, US Embassy in Manila send us an email about the issuance of her visa. So from refuse to ready, and then ini-expect ko from refuse magiging issue na siya, pero ang nangyari from refuse to ready. So inisip ko, oh, at least positive siya. Pero di ko alam kung ilang araw pa ulit yung aantayin. Araw ba yan or weeks bago uli mag-update to issue. So sa awa ng Diyos, after 4 days nag-change yung from ready to issued. So, on January 22, naka-receive ulit kami ng email from the embassy, and sinabi doon that passport is now with LBC. So, mag-aantay na lang kami ng update or ng text from LBC kung pwede na siyang i-pick up. Kasi ang pinili namin is, imbes na delivery siya, yung LBC magde-deliver sa bahay ng nanay ko, pick up na lang para mas mabilis. Nung nag-email yung embassy about, sinabi nila na yung passport ng nanay ko is now with LBC, nilagay din doon yung tracking number. So from time to time, tinatrack ko siya kung nasaan na ba yung visa ng nanay ko, kung
kung nakarating na ba sa LBC. So, ilang araw din, siguro mga 3 or 4 days din, wala pa rin kaming nare-receive na message from LBC. Pero na-track ko siya. And then, nung na-track ko siya na, uy, nandun na sa kanila yung visa ng nanay ko. So, kahit wala pa ring message yung LBC, pinapunta ko na din yung nanay ko para i-pick up niya yung passport niya. So, delayed lang kasi naka-receive kami ng text. Pero nakuha na namin. Visa on hand na kami. Nakuha na namin yung passport. Delayed yung text nila. So, advice ko lang din na i-track nyo na lang through the tracking number kasi ibibigay naman ng US Embassy yung tracking number ng passport ng parents nyo. Kasi minsan delayed talaga silang mag-text. Siguro kasi marami silang deliveries or marami silang ginagawa. So, then, January 2022, my mom is now visa on hand. So, nung nagpunta siya sa LBC para i-pick up yung passport niya, nagbayad siya ng 430 pesos. Then, January 27, 2025, after niyang ma-visa on hand, nagbayad ako ng green card niya on January 27, 2025, and I paid $235. Ilagay ko din sa description yung link kung saan babayaran yung green card. Just make sure na before kang magbayad ng green card is visa on hand ka na. And then on February 2, 2025, pinapunta ko na lang yung kapatid ko sa CFO, Commission on Filipino Overseas, para siya na lang yung kumuha ng CFO certificate para sa nanay ko. Para hindi na pumunta din yung nanay ko kasi nga senior citizen. So, since senior siya, di na niya kailangang umattend ng seminar. So, exempted na yung mga senior in attending the seminar. So, nagbayad siya ng, I think, 30 pesos para sa CFO certificate niya. Nakuha rin ng kapatid ko ng araw na yun yung CFO certificate ng nanay ko. So, usually, in-email na lang sa email ng nanay ko at print ko na lang. At yun ang pinakita ko sa immigration nung umalis ang nanay ko papuntang US. My mom arrived in US on February 13, 2025. Yung port of entry niya is sa Dallas, Washington, D.C. And then, naging smooth naman yung pagpasok niya ng US. And then, maayos naman sa immigration. Nasagot din naman niya yung mga questions sa kanya. And mayroon din akong video about sa journey niya papunta ng US. So, nasa link. Ilalagay ko para makita niyo kung paano siya nag-travel papuntang US hanggang sa makarating siya sa port of entry niya. And then, yun nga, April 18, 2025, na-receive niya yung green card niya. So, finally, natapos yung immigration journey niya. At least, up to ma-receive niya yung green card niya. So, overall, yung total expenses ng pag-file ng petition ng nanay ko from the time na mag-file ako sa USCIS after ma-receive niya yung green card niya is $1,728.32. So, USCIS fee, yung nag-file ka ng Form I-130, nagbayad ako ng $625. NVC fees is $445. Medical is $407.50. So, naka-discount siya dito ng 20%. And then, yung CFO certificate, may 30 pesos. So, that's 53 cents in dollars. Then, LBC fees, yung pagpadala mo ng passport papuntang US Embassy. And then, yung pag-pick up mo, may bayad yon. So, it's $15.29. Then, yung pagbayad ng green card is $235. So, overall, it's $1,725.32. So, ito lang yung amount
nung buong process. Hindi pa dito kasama yung plane ticket at yung iba pang gastusin. So, ito lang yung buong process hanggang sa ma-receive niya yung green card niya. So, this is it. Ito lahat. I think na-share ko naman yung most important details ng petition ng nanay ko. So, if you have questions about filing I-130 or petitioning your parent, just put your questions in the comment and I'll do my best to answer your questions based on my experience. Thank you again for watching and see you on my next video. Bye!